So, welcome back to my channel mga ka-diary. Gusto ko mismo mag-voice over nito sa last clips natin sa Cebu. So, ayun. Bakit nga ba ako nandoon sa Cebu? Bakit nga ba ako nang nagpunta doon? I was there para mag-speech, magsalita in front of mga drug addict. Bakit ako na-involve sa mga drug addict? Kasi nga, dahil sa kaibigan ko na itatago na lang natin sa pangalang Hero. Si Hero kasi is recidivist. Pag sinabi ko si recidivist mga ka-diary, paulit-ulit siya na nare-rehab. So, sa kakapaulit-ulit niya nare-rehab, hindi rin siya nagbabago. Sa fifth time niya na pagre-rehab, doon na siya nagbago. Then apparently, nung nagbago siya, huli na ang lahat sa pagbabago niya. Namatay siya due to COVID-19 pandemic. Kasi nga, high blood na siya, may problema pa siya sa cholesterol, may ano pa siya, na ang dami niyang sakit, in short. Kaya ang cause of death niya, COVID-19 due to multiple something hindi ko rin maalala. Then, in-invite ako na nanay niya doon para mag-talk. Nung nagtutok ako nang pabiyahe na ako, laging sinasabi sa akin ni Ate Myra noon, kung ano yung sa palagay mo, ang alam mo tama na makakapulutan nila ng aral, yun yung sasabihin mo. So, habang nasa biyahe ako, isa lang tumatakbo sa utak ko, ano yung ibig sabihin na ni Ate Myra? Paano sila makakapulot ng aral magmula sa akin na kung saan isa lamang akong alcoholic, cigarette, and behavioral abuse. Ano ang mapupulot nila na aral na para makaiwas sila sa drugs. So habang nag-iisip ako during my flight, iyak ako kasi first time ng lahat ng sa akin to. First time ako mag-isa bumiyahe, first time ko mapuntahan ang naturang lugar na yon. Hindi ko alam kung anong dadatnan ko doon. Yun yung totoo. Well, habang nasa biyahe ako sa eroplano, nag-iisip ako, ano kaya magandang i-share o ibabahagi ko sa kanila. Then one thing biglang pumasok sa utak ko, isang snap lang. Ang kwento sa akin ni Ate Myra. Wala man sila kasi iniisip ko, pag kwento ko straight yung kwento ng buhay ni Kuya Hero, ano matutunan nila? Normal lang pala na 5 beses sila magbabago, 5 beses sila magpaulit-ulit sa ma-rehab bago sila makapagbago, 5 beses silang patuloy mag-drugs para lang magbago. Di ba hindi naman tama yon? So naisip ko ang nag-iisang kwento ni Ate Myra, na meron siyang group of friends na nakapalibot sa kanya. Then hindi siya gumamit ng drugs. Binibigyan siya ng drugs, umiwas siya. Iniwasan niya ang drugs. Kasi sabi niya, yun yung katwiran ko, bisyo nyo lang. Huwag nyo na ako idama. Yun din yung katwiran niya. Then one day, meron isang tao daw na sumali sa grupo nila na gusto matuto mag-drugs. Hindi siya marunong. Ang ginawa ni Ate Myra, tinuruan niya pa mag-drugs. Sinindihan niya yung mga parapernalyas, etc. Tinuruan niya. Pero nung nakatikim siya, hindi niya na inulit. Tinanong ko siya, nang sabi niya nga sa akin, lahat ng tao may free will. Kung gugustuhin niya tumikim or hindi. Kung gugustuhin niyang tikman yon o iwasan niya yon, nasa sa kanya yon. Pero ako, never ako tumikim.
noon, tinuruan ko lang siya, bahala siya kung gusto niya magpakalulong dun sa drugs na yun. Pero nung tinikman ko, hindi ko na inulit. Yun yung sabi niya. For all the talk na ginawa ko sa mga drug addict, yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na may choice kayo kung gusto nyo, kasi kayo ano lang kayo, biktima lang kayo na ipinagbabawal na gamot. Pero may choice kayo kung paglabas nyo dito sa institusyon na ito, may mapaanang uulitin nyo pa ba yung daily cycle ninyo, tapos ibabalik kayo dito sa rehab, uulitin nyo na naman yung programa nyo, lalabas uli kayo, babalik kayo, paulit-ulit lang. Pero kung may choice, sabi ko nga sa kanila, choice nyo yan kung gusto nyo pa sirain ng husto yung buhay ninyo o babaguhin ninyo. Habang pinapaulit ko yung talk na yon, siguro tinapos ko yung simbang gabi. Yung simbang gabi na yon, most memorable yon sa akin kasi malungkot ako kasi nga hindi ko nga nakasama si Ate Myra sa journey ko sa simbang gabi. Pero alam ko na tinapos namin yon ng sabay kahit magkalayo kaming dalawa. Yun. Then after that, siguro winil na rin ni God na pumunta ako doon para makatulong na rin sa mga taon na naroroon, na salat sa pera, salat sa kayamanan sa mundong ito. Dahil nga napunta ako sa isang community na sobrang hirap ng buhay, dilapidated o sira-sira ang kanilang bahay, pero tinulungan ko sila nang hindi man financially, tinulungan ko sila na magkaroon sila ng memorable experience sa kanilang buhay na hindi nila malilimutan. Sa anong pamamaraan? Nag-abot ako ng tulong sa kanila. Kasi nahanap ko na rin yung purpose ko sa buhay. Kasi ang purpose ko, hanapin din yung sarili ko, and at the same time nagtuturo din ako sa ibang tao. Yun yung purpose ko nun. Yun yung binigay sa akin ni Ate Myra na purpose ko para ipagpatuloy ko yung journey ko sa Cebu. At mapag-isip-isip ko rin yung mga pagkakamali na ginagawa ko sa aking buhay. Apparently, na-encounter ko ang lugar ng dagat, na which is napunta ako sa isang lugar na ang trabaho nila puros pangingisda lang. Kung low tide ang dagat, hindi sila makakahuli na isda na para ibenta sa palengke. Pag wala silang kita, hindi rin sila makakain ng husto. Puros utang na lang ang inaabot nila sa tindahan, pambili ng noodles at saka sardinas. One time tinanong ko sila kasi malapit lang dun mga ka-diary yung Jollibee, kung nakakain na sila sa Jollibee. Sabi ng mga bata doon, hindi pa sila nakakain minsan sa Jollibee. Tinanong ko yung magulang nila bakit. Kasi imbis daw na ang Jollibee daw pagkain lang daw ng mga mayayaman, dahil hindi nila kayang i-afford ang presyo na iyan, dahil laging walang huli. Kaya lagi silang ganyan, wala daw huli sa dagat kasi low tide nga. Kung meron man, yun lang daw yung kakainin nila. Pag nagpapalaot sila, kung 5 sila, hahatiin nila kung ano yung huli nila. Kapag kasi konti lang, hinahati-hati na lang nila. Ang madalas kainin ng mga bata doon is ng alimango, alimasag. Swerte na nga lang kung may talaba Swerte na nga lang kung may makukuha silang mga hipon na dumidikit sa kanilang lambat. Pero bago ko umalis, hinandugan ko sila nagluto ako para sa kanila. Nagluto ako ng lechon manok na binalot ko sa lumpiang wrapper, 40 kilos na gulay. Tuwang-tuwa na sila.
yung pagod ko sa pagluluto na pawi na dahil nakita ko silang masaya. Bago ko umalis doon, pinulong ko yung mga bata kasi ang goal lang naman kasi namin ni Ate Myra sa journey ko, mag-iiwan kami ng legacy na hindi malilimutan o matatawaran ng kahit na sino man. Legacy na kung saan yung napagdaanan niya sa buhay, may babahagi ko sa inyo. Kasi yun naman yung goal ko eh. May ibahagi ko sa ibang tao yung naranasan ko. Isa ng binahagi ko sa journey ko na yun. Sabi ko, si Ate Myra, meron silang ulam na kung saan isang isda, hahatiin nila yun sa 5. Pero hindi siya nagpadala sa kaniyang kahirapan, nagpursige siya sa buhay, nagsapalaran sa Maynila, nag-aral siya at ngayon siya na bumubuhay sa sarili niya sa kakayanan na meron siya, at ngayon isa na siyang ganap na health worker ng barangay, dakilang health worker ng barangay. Habang kunikwento ko yun sa kanila, may isang bata na na-inspire sa kwento ni Ate Myra na iniidolo niya raw ito, na kung saan na gusto niya rin sumunod sa yapak ni Ate Myra. Bago ko umalis, pinabaunan nila ako ng isang native bagoong. Yung native bagoong na yon, ginawa mismo nila galing sa huli nila sa laot. Sabi ko, ang pagtulong ko sa inyo, hindi ako naghihintay ng kapalit. Pero sabi nila, masaya kami po na babaunan ka po namin ng ganyan, dahil malaki po kayong blessing sa amin. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, malamang matagal na po kami huminto sa pag-aaral at tumulo na lang kami sa aming ama sa pagpapalaot sa karagatan. Habang pinagmamasdan, habang pauwi uli ako, napaisip ako, sana magpatuloy ang mga bata sa pag-aaral, kahit salat sila sa school supplies, salat sila sa pagkain. Sana isang araw yung mga pangarap nila matupad din nila. Yun yung hiniling ko bago ko tuluyan na bumalik dito. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-diary. Sana nagustuhan ninyo ang aking last clip sa Cebu. At idadagdag ko nga pala mga ka-diary, tayo tuwang-tuwa tayo sa dagat. Kahit low tide man yan, high tide, tuwang-tuwa tayo dahil sa simoy ng hangin, yung amoy ng karagatan. Pero sa kabila ng lahat, kung mapapanood ninyo ang kwento ng mangingisda, malalaman ninyo na yung ibang mga tao hindi natutuwa kung lot sa sumpong ng karagatan. Tayo mga turista okay lang na yung amaze tayo sa ganyan, pero papaano naman yung mga taong doon inuhugot ang kanilang kabuhayan sa dagat. Yun na yung gusto kong mapag-isipan ninyo. Kaya nyo ba tumulong sa nangangailangan? Kaya nyo ba i-extend yung arm ninyo para makatulong sa kapwa ninyo o hindi? Yun lang yun sa akin. So kung nagustuhan ninyo ito mga ka-diary, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga ka-diary. At next adventure natin, pupunta tayo ng